Hello, Scorpio! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Scorpio. Para sa September 2025 po ito. Kunin nyo lang po yung, bilis. Kunin nyo lang po yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa card na yan, mensahe sa card na yan, mensahe sa deck na to o sa oracle card. Alam niyo yung common theme ngayon, parang pag-alis. Ito ay parang mourning a loss of someone. Tingnan mo, nakafocus siya doon sa three cups na tumapon. Pero nakalimutan mo, meron ka pang 2 cups na natitira at merong nagbo-blossom na flower doon. So, maaaring ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na parang nawalan, grieving, pwedeng nawalan as in literal may yumao sa buhay mo, yung partner mo, pwedeng ganon, pwede din na family member, ganyan. Pwede din naman na nawalan ng trabaho, may nawala sa'yo, and parang nandun ka pa sa proseso na uh, pinoproseso mo pa siya. Nandun ka pa sa proseso of grief. Stages, di ba stage yan? Stages of grief. At pwede kasi na ikaw yung nag-end ng relationship. Pwede din naman, Five of Cups kasi emotions yan. Pwedeng ikaw yung talagang parang itigil na natin to. Kasi ito ay laying the burden down. Maaaring for the longest time, pagod na pagod ka na. Ito yung yokai na kumukuha ng mga spirits. Kunin niya lahat ng spirits sa parada. Aatake siya sa gabi habang busy ang lahat. Parang ganon. Pwedeng ikaw yung gumawa ng paraan para tapusin na mga bagay-bagay. May pag-alis, maaaring ikaw ay umalis o gusto mo nang umalis. Pero feeling ko tapos na, nangyari na. Kasi yung core energy mo, yung sa unang deck na kinuha natin, Five of Cups, mourning, mental anguish, emotionally distraught. Emotionally, parang mabigat ang lahat. And parang kinuha ang lahat sa'yo, nandun ka pa, pinoproseso mo pa, iniisip mo pa kung paano, actually wala pa nga yata doon sa iniisip mo kung anong gagawin mo next. It's more of talagang grieving pa. Not the best time para makipag-usap kasi magkukos lang ng arguments. Pwede din naman na ikaw ay nasa isang relasyon na talaga namang hindi na healthy para sa'yo. Puro away, puro sagutan. Pwede din naman yung isang scenario na nakita ko dito, tapos na, nag-break na kayo, pero nagme-message pa kayo sa isa't isa. Parang miss nyo pa yung isa't isa at parang gusto nyo pang mag-ano pa kayo. You want to be together. You want to get back together. Pero pwedeng yung isa naka-move on na, o pwedeng you want to get back together, pero you know it's not the best decision to do. Pwede din kasi na hindi sadya yung nawala, hindi sadya in a sense na like yung isa sa inyo kailangan mag-aral, pumunta overseas, yung isa kailangan magtrabaho overseas, and so you are left with no choice. Three of Cups. Celebration. Di ko alam kung anong isi-celebrate mo ngayon, pero pwede din kasi na third party yan. Nag-end yung relationship pero kasi nakabuntis. Very extreme to, pero nakita ko siya. Siguro isa sa inyo, ganun yung pinagdadaanan. Yung partner, kailangan tapusin yung relationship kahit mahal nyo pa isa't isa kasi hindi sadya na nakabuntis ang inyong partner. Pwedeng ganun.
Pero mukhang this month darating sa ano, magkakaroon na ng closure, magkakaroon na ng resolution, Wheel of Fortune. Magkakaroon na ng resolution and yun, closure. Bagong pagkakataon para itama ang lahat. Wow. Parang itigil na natin to. Pwede naman na yung iba sa inyo friends with benefits. Tapos, may, syempre, bawal ma-in love daw. Pero, nag-decide na itigil na maaari dahil married yung isa. Oo, pwede din naman na mali talaga. It's time to end it. Parang ganon. It's time to leave the situation behind. Ano tong Five of Wands ito? Kasi argument yan eh. Meron kong nakakaaway. Hindi ko alam kung yung girlfriend ng ka-friends with benefits mo o kayong dalawa mismo ang nag-aaway. Pwedeng ganun eh. Napadpad tayo sa love reading, no? Hindi ko sinabing love reading, pero kasi yung core energy mo, emotions, grieving something, loss of a loved one, pwedeng ganon. Cup siya. So, napadpad tayo sa love reading. Merong isa sa inyo na parang feeling niya, for the longest time, feeling niya trapped siya. Feeling niya na napasok siya sa isang sitwasyon na hindi niya inaasahan na lalalim. And so, nung lumalim na, hindi na siya makaalis. Pero this month, magkakaroon na ng parang paglaya, kumbaga. Paglaya doon sa isang pwedeng toxic na relasyon kasi nga friends with benefits eh. So parang hindi siya talaga fulfilling para sa isa sa inyo. Pwede din naman na yung nakakaaway nyo ay family nung partner, family nung ka-connection nyo, o pwede din na kaibigan niya, grupo ito. Pwede din naman na ikaw, Scorpio, ay na-involve sa isang tao na ikakasal na. Parang ikaw yung huling hirit niya. And so, baka maaring yan yung celebration kasi may grupo pa o attendance of a big group. And hindi, kahit alam mo na ikaw yung mahal niya, ewan ko lang, kung ano ka totoo yun. Kasi kung third party ka, kung mahal ka niya, hindi niya pakakasalan yung tao, di ba? Hindi niya pakakasalan yung iba. Ikaw yung pinakasalan niya. So, anyway. So, kahit pa alam mo sa sarili mo na ikaw yung mahal niya, naiipit ka sa isang sitwasyon na nagpapanggap ka lang o hindi ikaw yung binibida, hindi ikaw yung pinapakilala sa friends. And so, pag merong communication about how are we gonna deal with this, hindi siya nare-resolve o nagtuturn lang siya into away kasi nga, you should know your place, di ba? And yung place na yon hindi ikaw yung karelasyon, masakit para sa'yo. Kahit pa alam mong ikaw nga yung mahal niya. And so, so you think, sorry, sorry Scorpio, kung ikaw yung, kung nakarelate ka doon, sorry naman, pero mukhang may realization this month. Pwedeng yun nga, may closure. At meron ng finally aalis, you will lay the burden down. The will be in your favor or pwede naman na this is an affirmation na parang magiging maayos na ang lahat. Once na napag-usapan na, magiging maayos ang lahat, meron na magkakaroon na ng chance para gawin ang mga matagal mo nang gustong gawin. Pwede na stop ka mag-aral kasi nakulong ka sa ewan ko, naging clingy ka dito sa tao na to. Pwedeng ganun eh. So, hindi mo nagawa yung mga gusto mong gawin dati. Ngayon, masisimulan na siya. Pero merong may blocker pagdating sa blocker as in parang harang sa communication channels nyo. Pwede din naman na yung isa tinatry na i-message yung isa pero nakablock na siya. Hindi niya na ma-message. Siguro naririndi na rin siya kasi war freak si ate. Hindi ko alam kung ikaw yon o yung partner mo. War freak and parang
wala, hindi nagiging maayos ang usapan for the longest time. So, mukhang this month, kung mayroong aalis na lang basta at hindi pag-uusapan, pwede din naman na magkakaroon nga ng closure at mapag-uusapan siya. Pero I kind of feel like leaning towards talaga ako sa may third party. Pwedeng ikaw yun eh. Energies could be interchangeable ha. Kung ikaw yung nasa broken na relationship, pwede may third party. Hindi mo lang alam. Pero basta, feeling ko ikaw eh, yung third party, Scorpio. Pero, just think what resonates. Sabi ko nga, umpisa pa lang. Kasi meron dito parang hindi siya makalabas sa shell niya. Hindi siya fully out, baga. Hindi siya out. Hindi ka out. Pwede din naman na hindi out in a sense na yung sexuality. I mean, ikaw ay kasal, tapos iba, halimbawa kasal ka, heterosexual, no, cisgender, babae, lalaki. Tapos, isa sa inyo ay umibig pala sa same gender, sa same sex. Yung asawa mo, kung ikaw ay babae, yung asawa mo lalaki, gusto pala ng, ano, na lalaki din, or gay. Hindi niya inaamin sa'yo. Closeted, hindi out. Pwedeng yun yung konsepto ng hindi out. Basta yun yung energy, hindi out. Pwedeng hindi out as a gay man, o pwedeng hindi out dahil third party ka. Pwedeng ganun. Meron ditong naiipit. At mukhang this month, meron ng magulo. Chaotic ang nakikita ko eh. Kasi Five of Wands, may communication, may aalis. Meron ditong trap, pero palalayaan niya na yung sarili niya doon. Habang may trap, meron nagse-celebrate. Kaya talagang malakas yung feeling ko na third party siya. May nagse-celebrate at merong grupo. Merong grupo na parang pinagtatakpan yung nangyari or parang dinidismiss, hindi pinapansin yung nangyari na yun. So parang alis na lang ako. Walang may gusto sa akin dito. Nobody likes me here. So parang it's not a good scenario to be in. Maaaring doon nanggagaling yung mourning, yung loss, yung pagluluksa. Pagluluksa sa isang relasyon na akala mo yun na siya. Pero hindi. Kuha tayo ng oracle card, mensahe sa'yo ni universe. Babasahin ko yung full, full description. Kasi hindi ko pa siya fully naaaral. Bago lang kasi to. Uy, kunin natin yun. Ay, ang dami pala. Sorry. Ulit. Babasahin ko yung description from the dalawa ulit. Sige na nga. Fine. The Herald and the Thief. Deserve mo daw yan na dalawa ang oracle card mo. Kasi ikaw ay sinaktan, ginapos, hindi kept in the dark, tinago. Ano to? Herald and the Thief. Si Herald muna. Small regret. Oh, yun oh. Small regrets, longing. Siguro yung iba sa inyo pinagsisisihan na yung pinasok niya. Bakit ko ba to pinasok? Tingnan mo, nakarma tuloy ako. Parang ganun. Pwedeng ganun eh. Karma bites back, kumbaga. The Herald. Ganda nito eh. Oh, tingnan na may pa-foil siya. Nice. Nimble hands pluck at the strings of a lute, and fragrant smoke curls from beneath the wide brim of a hat. The herald exudes an easy sort of charm that draws others to them as they play their tune, but beneath that smile and easy laugh, there is an undercurrent of melancholy. Oh, ito nga yun, oh. Bagay, perfect yung pag-jump niya. Melancholy, they think back to the day that their life changed, to the flowers on the hillsides, the hares in the grass, hare as in rabbit, the guard waiting in ambush. Would their fate have been different had they taken a different path back then? Oh, or would it still have turned out the same way?
It's easy to get caught up in the what ifs, but if you go forward holding on to all of those little regrets, you're going to miss out on the pleasures of the moment. Be your own herald of change and bring something new and more positive into your life. Don't let the force of your own feelings separate you from finding joy in the path you're on now. Siguro naman, naintindihan niyo yun, no? Perfect ang paglabas ng oracle card na ito. Don't let that misery get the best of you. Move on din. Pero, no rush. Tingin ko, just, um, parang full circle to Maaaring meron kang pinagluluksan ngayon, pero wag mong kalilimutan na meron pang dalawang cup sa likod mo. Meron siyang nagbo-blossom na flower. So, you might want to stop and smell the roses. Tingnan mo yung paligid mo kasi you might be missing out on life kasi masyado kang focus dyan sa breakup na or yung pag-aalipusta na ginagawa sa'yo ng grupo ng dati mong minahal. Parang kumbaga ang sinasabi mo, umibig lang naman ako, bakit ganito ang nangyari sa akin. So, it has to happen. It is meant to happen. Pero, wag mong tambayan yan. Yun yung sabi ng Herald. Be an advocate of your own joy. Ganon. Isa pa, swerte mo. Thief. Seize the moment selfishness. 112. Let's see. A crash of pottery. The sound of angry voices. Someone laughs. Another curses. You're so distracted looking to see what's going on that you don't realize your pockets are suddenly empty. The thief takes what they want when they want. It started off as a necessity, but now it's an addiction. A need to take greater risks to seek bigger marks. One day they'll run out of luck, but it's the thrill that keeps them going in the meantime. It may seem selfish, it may seem a selfish way to live, but the thief makes their own destiny, and so do you. Grab that opportunity the next time it arises. Don't let quote unquote should and quote unquote could stop you from gaining fulfillment. Life is short and sometimes you need to put yourself first. Tantanan mo na yan, tigilan mo na daw yan. Kung hinahabol mo pa si kuya, ate, whoever, na ikakasal na, hinahabol mo pa, tigilan mo na. Yun lang yun. Kasi it's a cycle. It's gonna be a cycle na ikaw ang talo. Iwan ko na yun doon. Huwag mo nang ulitin. Iwan ko na yun doon, Scorpio. Salamat sa pagbisita. And like, share, and subscribe lang para maabutan niyo yung pag-upload ng next. So, salamat and see you soon. Bye!